The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 23, Confession. Nagising ako kinaumagahan ng dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng aking cellphone. Agad akong bumangon at sinagot iyon. Hello, sino to? Pambungad ko sa kung sino mang tumatawag. I was shocked when I heard sobs from the other line. Bakit parang pamilyar yung boses? And why is she crying all of a sudden? I heard hiccups too. BFF. Ang sakit. Why is he treating me this way? Grabe na talaga siya. Palagi na lang niya akong tinataboy. Hindi ko na kinakaya. I heard Rhea's voice, humahagulgol ito. Agad akong napabangon sa aking higaan. Bakit ka umiiyak, ha? Ang aga-aga pa. Anong nangyari, Dry? I was so worried. Ang aga naman yata niyang mag-breakdown. Tsaka bubbly siyang tao kaya minsanan mo lang talaga siyang makikita na umiiyak. And if you will see her cry, it only means that she's hurting deeply. Sunod-sunod ang pag-iyak na narinig ko mula sa kabilang linya. He said that I'm such a slut. Ang landi ko daw, BFF. Sabi pa niya layuan ko na daw siya kasi ayaw niya sa katulad kong makulit, mabunganga, at maarte. Mas gusto niya daw ang mga pogi katulad na lang ni Tom Cruise, aniya at mas lalo pang naiyak. Hindi ko tuloy alam anong gagawin ko. Hindi ko din naman siya may akap kasi magkatawagan lang naman kami ngayon. Natatawa ako na ewan pero hindi ako makatawa kasi naaawa naman ako sa sitwasyon niya ngayon. Sino ba yang kapal na yan, ha? At nang mabatukan ko na, pag-aalo ko pa sa kanya. I heard her cute giggle even if she still cries. Hindi mo siya kayang saktan, BFF. I promise you, if I told you who he is, I'm sure that you will be torn between the two of us. Tila siguradong aniya at muli na namang something hot sing hot. Napakunot naman ang noo ko dahil doon. What do you mean? I asked, confused. Umiyak ulit siya. Basta, I don't want to drop his name. I will just tell you a short story about how I met him and also, I just found this out last week. Tila frustrated niyang saad. Nahiga ulit ako sa kama ko. Okay, so paano? Ikwento mo na, tsaka tumigil ka nga sa pag-iyak dyan. Gusto mo bang pumangit ka? Do, Dorothea, 2025 na ngayon. Queens like us doesn't cry, right? Sabi ko pa. I heard her heavily sigh from the other line. Okay, Queens doesn't cry, yes, aniya naman kaya napangiti ako. Dorothea talaga oh. So here it is. Dati kasi nung elementary tayo tapos nag-aaral tayo dati, di ba? Panimula niya. Ano daw? Ang gulo niya. Parang nagising tuloy kaluluwa ko dahil sa pinagsasabi niya. Syempre, nag-aaral talaga tayo kasi nasa school tayo eh. Biro ko naman. Seriously, BFF. Tila batang sabi niya. I laugh. Sorry. Go on. Bumuntong hininga na naman siya. So there's this guy who I had a crush on since back then. Kaso the bad news is, I then found out that he is gay and it broke my chance of having him as my boyfriend. Kwento niya na tila disappointed sa huling sinabi. Tumawa ako. Dry. Seryoso ka. Nung elementary tayo, gusto mo siyang maging boyfriend. She chuckled. Yes. Alam mo namang maaga akong na-develop sa ganyan eh. Saan? Sa paghahanap ng mga boylets. I joke. Narinig ko naman ang pagreklamo niya sa kabilang linya. Hoy. Grabe ka sakin BFF. Nagmamaktol niyang sabi. Anong grade ba tayo nung time na yon? Grade 2. Doon ay napahalagpak na talaga ako ng tawa eh. Nung time na yon, sobrang dugyot naming dalawa. Ako nga noon ay may uhog pa eh. Tapos sasabihin niyang gusto niyang magka-boyfriend that time. Saan ang hustisya? BFF naman. Huwag mo nga akong pagtawanan. Grabe ka na. Tinawagan pa naman kita para ay comfort mo ko tapos tatawanan mo lang pala ako. You're a bad BFF. Aniya at narinig ko na naman ang iyak niya kaya nataranta ako. Umupo ako ng maayos. Sorry. Okay. Seryoso na. Makikinig na ako sa'yo. Patuloy mo na ulit yung kwento mo, agap ko. Promise na yan. Oo nga, walang halong joke na to, pangungumbinsi ko pa. Narinig ko naman ay may kumalusko sa kabilang linya. Tila gumalaw siya at inilapag niya ang kanyang cellphone. Sorry, kumuha ako ng tissue, aniya at muli na namang kumalusko sa kabila. Siguro'y pinulot niya na ang phone. So ito na nga, aniya pagkatapos something hot ng 2 beses.
He was so handsome since we were in grade school, BFF. Sobrang gwapo niya to the point that every time he walks past me, I feel those butterflies flying on my tummy. I chuckled. Okay, continue. Ito na nga. So I met him again. It was months ago and we fought. Actually I didn't know it was him at first kasi sobrang layo ng mukha niya sa dati and I've never seen him since we graduated grade school. Then I was curious about him and I searched up his name on the internet to find more infos about him. Sobrang snob niya kasi and even if I'm trying my best on winning him, I can't. Palagi na lang niya akong tinataboy. Naiinis niyang bulalas. Ngumisi naman ako. Sino kaya tinutukoy nito? What does she mean? I will be torn between the two. Then I found out he was hospitalized last 2 weeks ago and I immediately called him and when he picked it up, he was such a jerk. Inawi niya agad ako gusto ko lang naman kamustahin ang kalagayan niya. May kasalanan pa nga siya sa akin tapos the nerve. Siya pa talaga ang galit. Then I heard her growl. Nakakainis siya, but you know, I don't know why my fucking heart still hurts because of him. He doesn't even deserve my tears, BFF. At ngumawa na naman siya. Hoy, tigilan mo nga iyang kakangawa mo. Ang pangit pa naman ng boses mo kapag ganyan ka. Parang mababasag eardrums ko sa'yo, dry, kunwaring naiinis kong sabi. It was just my excuse para hindi na siya umiyak ulit. Ano ba kasing gagawin ko para mapatahan ang babaeng ito? BFF, punta ka dito sa amin, please. I need you, BFF. Kahit mga 1 hour lang, samahan mo ko, please na. Wala dito sina mommy at daddy, busy sila sa work at puro katulong lang kasama ko ngayon. Ang boring, wala akong magawa tapos palagi ko na lang siyang naaalala, nababanaz na ako. Parang batang sumbong niya at narinig ko pa kung paano siya magdabog sa kabilang linya. I smiled. Sige, pero teka lang, ha? Pupuntahan kita dyan pero maliligaw muna ako at magpapaalam kay mama. Alam mo naman, di ba? Ako na lang ang katuwang nila dito sa pag-aasikaso. Malapit na rin kasi ang libing ni Papa, sabi ko. Parang nalungkot siya. Sorry, BFF. Huwag ka na lang palang pumunta dito. Pasensya ka na talaga, I'm super OA lang talaga. Kinalimutan ko pang mas mabigat ang dinadala mo ngayon. Anyway, pupunta sila mommy and daddy dyan mamaya, sasama na lang ako tapos mag-checka tayo. Aniya kaya napangiti ako. I love her so much. Napaka maintindihin niya. Kahit maarte siya minsan at OA ay may kabutihan talaga sa puso niya. Even if hindi ako mayaman ay mas pinili niyang kaibiganin ako kaysa sa mga anak ng kumpare at kumare ng mom and dad niya. Ang rason niya daw kasi, puro daw mga plastic ang mga yun at ako daw, simple lang at mabait kaya mas gusto niyang ako ang kaibigan niya. Sige, kaya kita best friend Kasi you're the best, dry. Nakangiting banat ko. I heard her soft giggle. I know, right. Mahangin naman niyang sabat at tumawa ng malakas. Umiling-iling na lang ako at napatawa na din. Ligaw ka na, BFF. Love ya. Bye-bye na. See you na lang mamaya. Excited na akong magkwento. Sige, bye-bye. Love you too. Narinig ko pang humalik siya kaya lalo akong natawa. Flying kiss, kahit sa phone call para sweet pa rin, hehe. Baba mo na, sabi ko naman na agad niyang tinugon. Nang nawala na ang kabilang linya, pinahinga ko ang aking ulo sa headrest ng kama at napaisip. Sino kayang tinutukoy niya? Torn between the two. Kausap ko sa sarili at bahagyang nailang. Para akong tanga dito, shit. Babangon na sana ako kaso biglang nagpop sa utak ko ang mukha ni Kainzo. The heck, anong trip nitong couple na to? Hanggang sa paggising ko ba naman, naiisip ko pa rin siya. Magpapa-check up na nga sa psychiatrist, ayoko na talaga nito. Naiinis kong sabi at sinubsob ang aking mukha sa unan ko. Hoy, heart, tumigil ka nga dyan o baka gusto mong patigilan kita. Ani ko at hinampas-hampas ang aking dibdib. Napatigil naman ako nang may kumatok sa pinto. Ate, gising ka na ba? Mag-aalmusal na daw sabi ni mama, bangon ka na ate. Si Shikay na iyon. Mabilis naman akong tumayo. Susunod ako, she. Maghihilamos lang muna ako. Pakisabi kay mama, mga 5 minutes lang, medyo pasig akong saad para marinig niya.
Nakahinga naman ako ng maluwag nang marinig ang sunod-sunod na papalayong mga yabag. Safe. Mabuti na lang at hindi ko nakalimutang i-lock ang pinto. Kung hindi, nako, pakay talaga ako kay Shi, sigurado akong papaulanan na naman ako noon ng mga pang-aasar at panunukso. Wala sa sariling napatingin ako sa cellphone ko nang bigla itong nagbukas at nanlaki ang mga mata ko nang makitang mukha ni Kainzo ang nakalagay doon. Nag-text siya, "Shutek, kalmahan mo nga, Red." Hindi ko nalang pinansin iyon at hinampas ko ang aking dibdib sabay kurot sa braso ko. Gumising ka nga, ilusyonada ka na tuloy nang dahil sa kupol na yon. Dumiretso na lang ako sa banyo at napabuntong hininga na lang nang maalala ko na naman ang halik na yon. Napahawak pa ako sa aking labi at napangiti. Baliw ka na, Red. Baliw, sabi ko at niniwian ang sarili sa salamin sa loob ng banyo ko. Kadiri ka, Red. News, Red, anak, may bisita ka. Tawag sa akin ni Mama. Nasa kusina kasi ako, nagtitimpla ng juice para sa mga dumarating na mga bumibisita kay Papa. Napalingon ako pero dahil may pader ay wala din akong nakita. Sandali lang po, Mama. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Medyo pasig akong turan kasi nga nasa salas siya. Nang matapos kong timplahin at lagyan ng ice cubes ang pitchel ng juice ay agad akong naglakad papunta sa salas. Ma, sino pong bisita? Tanong ko nang hindi nakatingin sa gawin niya. May natapon pala kasing kaunting juice sa damit ko kaya tinatry kong pagpagin. Red, hiha, we missed you. Napaangat lamang ako ng tingin nung marinig ang medyo matinis na boses ni Madam Chi. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Pasensya ka na kung ngayon lang kami nakabisita, may business meetings kasi kaming dinaluhan noong mga nakaraang araw kaya hindi natuloy ang bisita namin dito sa inyo, haniya at mas lalong humigpit ang yakap nito. Narinig ko namang may nagsalita kaya napatingin ako. Mom, hindi na makahinga si Red. Suwi ni Draco sa mami nito. Dahil doon ay naramdaman ko ang pagluwag ng pagkakayakap ni Madam Chi hanggang sa bumitaw na siya. Nakanguso niyang binalingan si Draco. I just missed her. Aniya na ikinatawa ko. She's so cute. Nasaan ang dad mo? Tanong nito naman. Nginuso naman ni Draco si Sir Matthew na nakadungaw sa kabaong ni Papa. Nasa tabi niya si Draco na tila nakikitingin din. Napabaling naman kami kay Mama nang bigla na lang itong magsalita. Madam, gusto niyo po ng makakain o maiinom? Magalang nitong saad habang nakangiti kay Madam Chi. Lumapit naman si Madam Chi sa kanya at biglang pinulupot ang kanyang braso sa braso ni Mama na mukhang gulat din. Nasaan ba ang kusina niyo rito? Halika at kumain muna tayo, kumare, tapos mag-usap na rin tayo. Tsaka huwag mo nga akong tawaging Madam, kumare na lang ang itawag mo sa akin. Mas gusto ko yun. Ani Madam Chi and she giggled like a little kid. Napaka-bubbly niya talaga. Para siyang si Drethea lang, super magkapareho sila ng katangian. I bet magkakasundo sila kapag nagkataon. Napangiti na lang ako nang makita si Madam Chi na hila-hila si Mama papunta sa kusina namin. Mom, huwag mong ang hilahin si tita. Baka mapikon yan sayo. Pahabol na ani Draco. Lumingon naman si Madam Chi at kinausap si Mama, tapos tinaasan niya ng kilay si Draco. She said, it's fine with her. Aniya at muli na namang hinila si Mama kaya napailing na lang ako. Napalingon na lang ako kay Draco nang nagsalita siya. Baka pagod ka na sa kakahawak niyang pitchel, Red. Gusto mo tulungan na kita? He asked, slightly shy. Napatingin naman ako sa kamay ko, hawak ko pa nga talaga ang pitchel at hindi pa rin nailalapag sa mesa. Ngumiwi naman ako, okay lang. Kaya ko naman to. Inilapag ko pagkatapos ang pitchel sa mesa. Akmang magsasalita sana si Draco nang sumilpat si Draco sa likod ko kaya natigil siya. Yaya Red, miss na kita. Sigaw nito at walang ano-anong niyakap ako. I chuckled. Nabilang mo ba kung ilang miss, at na, ang nasabi mo? Umiling siya sa balikat ko. Basta ganon kita ka miss. Infinity yata, mas lalo naman akong natawa. Ang OA. Masyado ka naman yatang nang ulila sa akin. Ano, may crush ka sa akin no? Biro ko pa na dahilan para lumayo siya sa akin. His brows are furrowed. Ew, kadiri ka naman, Yaya Red. Hindi ko kakayanin. Hindi ko nga kinakaya iyong kaibigan mong mabunganga, ikaw pa kaya. Like, pareho kayong annoying.
Marteng aniya. Narinig ko naman ang isang pagsasalita. Pupunta muna ako kay Dad, paalam nito at tila ilang na tumingin sa akin. I just nodded. Teka, hindi mo ba miss si Yaya Red, kuya? Bakit walang hug? Anong nangyari sa baby mo? Tudyo pa nito na ikinailang ko at napayuko naman si Draco. Draco, alam mo, madami kaming pagkain dito. Gusto mong pakainin kita? Halika, kain ka muna ha. Sabi ko at hinila siya paalis doon. Pero nang papalayo na kami ay inilibot ko ang aking paningin. Bakit wala siya? Busy kaya? I don't know why I suddenly felt so sad. Parang bumagsak ang balikat ko nang hindi siya makita. Baka pagod lang, Red. Saan mo ba ako dadalhin, Yaya Red, ha? Naguguluhang ani Draco. Tinakpan ko naman ang bibig niyang madada. Pinanlisikan ko siya ng mga mata. Stop shipping me and Draco, okay? Hindi ko na siya manliligaw. I stopped him from courting me, huwag kang maingay, okay? Binitawan ko naman ang bibig niya at napangiwi ako nang biglang nanlaki ang mga mata niya at OA na nag-form ng wawa, ang bunganga niya. For real, hindi makapaniwalang saad niya. Tumango naman ako. Long story short, tinatamad akong magkwento kaya tigilan mo na iyang pang-aasar mo sa amin kasi nakakailang. Napalunok siya. Grabe, ang lutong ng balita. Bakit ngayon mo lang sinabi, Yaya Red? Nakangusong tanong nito. Umirap ako. Saan ka kasing nung times na may chismis? Wala ka. Busy ka yata noon, Panipi. Nainis siya. Ang daya. Tinuwanan ko naman siya. Saan ka ba kasi noon, ha? Nag-isip naman siya at biglang nanlaki ang mga mata niya. Wala. Wala. Fact. Bakit ba kasi naalala ko na naman ang babaeng yun? Aniya at tila natatarantang parang hindi siya may pinta habang sinasabi iyon. Nangunot naman ang noo ko. Anyari sa'yo? Sinasapian ka na din. Ewan ko sa BFF. Eksaheradang sigaw ni Drathea at sinalubong ako ng yakap. Hindi yata niya napansin na may kasama ako at masamang nakatingin sa kanya ngayon. Madami akong chika, BFF. Alam mo ba gustong-gusto na kitang makita kanina pa para makapag-rant ako? Buweset na buweset talaga ko sa lalaking yun. Gusto ko siyang balatan at bagbogiin. Gigil nitong saad, hindi pa rin napapansin si Draco. Nakatalikod kasi siya dito. Ewan ko nga rin ba kung bakit hindi niya ito nakita kanina nang papasok siya. Katabi ko lang naman ang backlash. Tara, punta tayo sa room mo. Ay check ako sa'yo lahat. Tapos ay reveal ko na rin ang name niya para hindi ka na ma-curious. Akmang hihilahin na niya ako nang biglang nagsalita si Draco. Nag-uusap pa kami. Inis nitong turan. Namilog naman ang mga mata ni Drathea. Anong ginagawa mo dito? Gulat nitong bulalas. Tumawa naman si Draco. Bumisita, syempre, ikaw, ano bang sadya mo dito, ha? Nang hahamong saad nito. Umirap naman si Drathea. You're a waste of time. Tara na, BFF. Iwan mo na iyan dyan. Hindi siya worth it kausapin. Nabigla naman ako nang hawakan ni Draco ang isang kamay ko kaya ngayon ay hila-hila na nila akong dalawa. Bitawan mo siya. Sa akin siya sasama. No, she's my best friend so she is coming with me. Nauna akong kausapin siya kaya dapat lang na dito siya manatili. Pake ko. Mas may karapatan pa rin ako kasi ako ang best friend at ikaw, ano ka ba niya? Hinila-hila nila ako sa magkabilaan kaya sobrang sakit ng braso ko. Hindi ako manika Ang sakit. Ano ba? Naiirita kong reklamo. Nag-aaway sila at ako ang nagsilbing stress ball nila. Kung makahila, akala mo naman sila ang nasasaktan Naunang bumitaw si Drathea at tumakbo ito papalabas ng kusina. Dry. Tawag ko pero hindi niya ako nilingon. Tinignan ko naman si Draco ng masama. Ano bang problema nyo? Dinamay nyo pa ako. Muntik pa akong mabalian ng dahil sa inyo. Mga wala hiyang to. Sambit ko at nagunat ng braso ko. Kumamo siya sa kanyang batok. Sorry, Yaya Red. It's just that, she's so annoying. Every time I see her I feel annoyed. Nakakabanas siya, sabi nito at sinabunutan pa ang sariling buhok. Hoy, kalma lang. Walang ganiyanan. Pidjol ko at hinawi ang kamay niyang nasa buhok niya. He gulped and sighed. Magpapahangin lang muna ako, Yaya Red. I need some fresh air. Pasensya ka na talaga, aniya at ngumiti na hindi naman umabot sa kanyang mga mata. Tila matamlay itong naglakad palabas.
Nagkibit balikat naman ako. Ano kayang meron sa kanila? Weird. Pumunta na lang ako sa salas para asikasuhin ang mga bisita. Nandoon din si Shi na namimigay ng pagkain at juice sa mga bisita. Inilibot ko ang aking paningin at nang hindi pa rin nakita ang gusto kong makita ay biglang bumagsak ang balikat ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Red? Hindi ka naman nasa Red Days ngayon pero bakit parang kakaiba ka? What the heck ka, Ate Red? Napatingin naman ako sa sumigaw. Si Sev Eri iyon. Naka-white na v-neck t-shirt siya at simpleng shorts na itim. Nakaupo siya sa sofa namin at nakangiti sa akin. Kumaway pa siya sa akin. Lumapit naman ako gawin niya at naupo sa tabi niya. Sev, kamusta ka na? Okay lang, Ate Red. Sinama ako ni na Madam at Sir ngayon kasi ako ang ipinag-drive nila ng kotse nila. May dala kasing kotse ang dalawang Florencio kaya hindi sila magkakasama sa iisang sasakyan, paliwanag nito. Ngumiti naman ako at tumango. Ikaw, Ate Red, kamusta ka na? Nagkibit balikat naman ako. Heto, lumalaban pa rin, sabi ko at napatingin sa gawin ng kabaong ni Papa. Naramdaman kong tinapik niya ang likuran ko. Kaya mo yan, Ate Red. Nandito pa naman si Tita at si Shi, sabi nito. Napalingon kaming sabay nang lumapit sa amin si Shikena. Nakataas ang kilay nito. Bakit narinig ko pangalan ko, ha? Pinagchichismisan niyo ba ako? Hindi, may sinasabi lang naman si Sev Eri at nadamay ang pangalan mo kasi kapatid kita, paliwanag ko pero inirapan lang nito si Sev Eri. Isa pa tong dalawang ito. Kung may away si Drethea at Draco, bakit parang may naaamoy din akong away sa dalawang ito? Ano bang nangyayari sa mundo? Kain ka na lang, Sev Eri. Huwag mong pansinin iyang si Shi. Medyo mataray lang talaga yan kapag meron, biro ko pa na ikinatawa naman ni Sev. Hoy, ate, narinig ko yun. Wala ako ngayon, ha? Huwag kang magpalaganap ng fake news. Pahabol ni Shi at masamang tinignan ako. I chuckled. Crush mo siguro itong si Sev Eri, kaya palagi kang hot-tempered pagdating sa kanya. Tudyo ko, lumaki naman ang butas ng ilong niya. Tapos nag-make face siya na kunwaring nasusuka. Yup. Kadiri, aniya at tinalikuran na kami. Tinapik ko naman ang balikat ni Sev Eri. Pagpasensyahan mo na talaga, nakangising umiling siya. Sanay na ako, Ate Red, aniya habang ang mga matay nakatingin pa rin sa kapatid ko na nakatalikod gawin namin. Sabi ko, mukhang tinamaan ka na, Tudyo ko, napakamot batok naman siya. Nahihiyang tumawa siya, hindi kayang pigilin, ate Sorry ha, biro niya kaya napailing ako. Akalain mo, magkakagusto ka sa kapatid kong yun. Kita mo ba ang sama ng ugali? Bakit naman? Hindi makapaniwalang sabi ko. He sighed. Ganyan talaga siguro kapag umiibig ka, Ate Red. Hindi maipaliwanag. Bigla ka na lang tatamaan tapos minsan, sa taong palagi mo pang kinaiinisan, he said and he giggled. Ang weird. Kumikislap ang mga mata niya. In love na nga yata talaga. Grabe, sana all. Hoy. Nataranta ako nang biglang may humila sa kamay ko. Nang tingnan ko kung sino ay biglang nahigit ang paghinga ko. Yung puso ko, tumatamblang na naman. Ito yung taong kanina ko pa hinahanap. I have to tell you something so please, just shut up and follow me, okay? Tumahimik naman ako at nagpahila lang sa kanya. Anong gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Sa garden niya ako hinayla. Tumayo siya ng tuwid at napalunok. May sasabihin ako sa'yo, babae. Nanginginig ang boses nito, maging ang mga kamay nito'y nanginginig din kaya hinawakan ko ang kamay niya. Ano bang sasabihin mo? Bakit ka nanginginig? Kumalma ka nga. He closed his eyes and I felt that he squeezed my hands. Babae. Kinakabahan ako. Natatarantang anito. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ha? Ako lang naman to. Ano bang sasabihin mo at nang matapos na to? Ngumuso siya. Natatae ako sa kaba. I laughed. Hindi ba dapat, naiihi? He shrugged. Basta parang ganun. Huminga ka nga ng malalim. Inhale, exhale. Turo ko pa. Sinunod naman niya ako. Ganyan, okay. Kalma lang, sabi ko pa. Pumikit siya ulit at nang magtama ang mga mata namin ay biglang tumalon ang puso ko. At biglang kinabahan ako at nang hina ang tuhod ko nang hinawakan ng malapad at malambot niyang palad ang pisngi ko. He was looking deeply into my eyes. Damn those lips,
Aniya habang nakatingin sa labi kong bahagyang nakabuka. Ikanipot ko naman iyon dahil doon. I gulp. Kinakabahan ako. Ano bang sasabihin mo? Nauutol na ako kasi langan naman tong puso ko. Para akong mahuhugutan ng hininga. He smirked. Do you know that those sinful lips of yours made me awake all night? Kinabahan ako lalo nang biglang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Kainzushan, anong balak mo? Your lips is so tempting. Lumunok ako ulit. Ramdam ko na ang hininga niya sa mukha ko. Sobrang lapit niya na at nag-freak out na ang puso ko. For a red leviathan, he trailed off. Mas lumapit pa ang mukha niya kaya napakapit ako ng mahigpit sa braso niya. Napapaatras na rin ako dahil sa kaba. I really like you. Para akong nabingi sa sinabi niya at namilog na lang ang mga mata ko. Kasabay noon ay ang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. I like you, babae, sabi niya nang lumayo na kami sa isa't isa. Kainzushan, hindi pa rin makapaniwalang bulalas ko. It's okay. Hindi naman ako umamin para marinig ang isasagot mo. Alam kong natatakot ka pang sumugal dahil sa nangyari sa inyo ni Kuya and I understand that. Kaya kung maghintay, kaya kitang hintayin, hanggang sa maghilam ka na, sabi niya street niyakap na lang ako. Tulala lang naman ako at hindi ko na maramdaman pa kung humihinga pa ba ako. Remember when I asked you that question for my assignment? Ang alin? Pilit kong salita kahit hinang-hina na talaga ako. He chuckled. Patience is a virtue. Remember, tumango lang ako bilang sagot. It means self-control. I can control my feelings for you, babae. Kaya kitang hintayin kahit gaano pa katagal. Endurance. I can endure any pain coming from you. Persistence. I will pursue you. I will prove my love to you, babae. And lastly, inner peace. You are my peace. You are my home, my pahinga. Isang yakap mo lang nawawala lahat ng problema at pagod ko. Then tumawa siya at umiling. Tingin ko nga hindi na to simpleng like lang. Parang, mahal na kita, kasi sa bawat galaw mo palagi akong namamangha. Hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag itong nararamdaman ko. Babae ako dati, pero damn. Ikaw lang pala ang katapat ko, he whispered in my ears that made my heart flutter. Kilig now, iyak later. Kung nakarating ka dito sa dulo pahinginam ng likes at subscribe kita-kita ulit sa susunod na chapter.